former Speaker Martin Romualdez. The complaint includes allegations of plunder, direct and indirect bribery, graft, and money laundering over their alleged involvement in the flood control scandal. Also included in the complaint are former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico and several others. President Marcos says his fifth State of the Nation address is about 90% complete, although changes are still expected. Marcos says the speech will serve as and we quote, report for the people, highlighting his administration's accomplishments and how it responded to global challenges. He is also scheduled to hold a final rehearsal for the SONA on Sunday. Meantime, the Philippine National Police says its preparations for the annual address is in its final phase. Over 20,000 will be deployed for SONA on July 27. The Philippine peso plummets to a new all-time low. The local currency crashed to an unprecedented 61 pesos and 84 or 845 centavos against the US dollar at intraday trading. This smashes the previous historic low of 61.75 set just 2 days ago. Market analysts say the currency's collapse is because of a 30% surge in global crude oil prices. This is triggered by escalating geopolitical conflicts in the Middle East. In the West Philippine Sea, Chinese Coast Guard vessels again fired water cannons at Philippine ships near Bajo de Masinloc. The Philippine Coast Guard says its vessels and 3 BFAR ships were targeted during a mission to deliver assistance to Filipino fishermen. The Chinese also sailed dangerously close to the Philippine ships and created navigational hazards during the mission. Despite the incident, Philippine boats completed their mission with no reported injuries among personnel. Today's incident comes just 4 days after a Filipino sailor was severely injured during a confrontation with the Chinese Coast Guard near Ayungin Shoal. And just a day after being fired with the water cannon at the Chinese fired a water cannon at the BFAR ship, also near Bajo de Masinloc. Another round of oil price hikes is in the offing next week. Prices of gasoline are expected to increase by up to 6 pesos per liter and diesel by as much as 7 pesos. Kerosene, meanwhile, may become more expensive by up to 4 pesos per liter. The DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad says these are maximum allowable adjustments. This means oil companies may charge less but cannot exceed these set increases. And President Donald Trump has slapped a 12.5% tariff on imports from 60 nations, including the Philippines, citing strict forced labor enforcement laws. While vital medicines remain tax-free, exporters worry that locally produced goods will become more expensive for American buyers. Economic analysts warn that these global tariffs will ultimately act as a hidden tax, driving up consumer prices worldwide. And of course, joining us today is our resident political philosopher and philosopher, Mr. Raul Llamas. Happy weekend! Happy weekend, ha? Happy Friday! Happy Presona! Oo, mukhang may hinabol ngayong araw, ah. Parang, di ba? Pero parang hinabol na hindi hinabol. Parang nakikinig sa mga pinagsasabi natin kahapon. Na ano ba sasabihin sa SONA? Di ba? After 1 year. After 1 year. A full year. So, sakto, last 2 minutes, no? Pero ingay, parang hinabol na hindi hinabol. But we'll get to that later. Pakilala mo natin ang ating kasamaan from the Philippine Star, si Ami Pamintuan. Hi Ed, hi Friday Ronald. ang dating ni Happy Ami, weekend, everybody. Parang Happy ba kayo? Parang mabulaklak si Ami ngayon, no? Oo nga eh. Kailangan medyo masaya, puro masama yung balita niya. Oo nga eh. Tapos Meron namang hinabol last 2 minutes, Ami. Oo nga. Pero yun nga parang Ami was saying nga kanina, parang hinabol na hindi hinabol kasi actually it was an internal movement. Hindi ba na lumabas ang ombudsman It's an ombudsman panel recommending a preliminary investigation by the ombudsman. Akala ko ba pinipreliminary investigation ng matagal yan? Yun ang pagkaintindi ko dyan Well, that's what the panel Diba? did. The panel recommended the conduct of preliminary investigation
against Martin Romualdez. Eh, So, hindi lumabas ng ombudsman. Isang problema, Ami, parang yung smoking gun eh. Ano ba yung ebidensya? Na hindi si Gutesa, hindi yung 18 Marines, hindi si Saldico. So, saan manggagaling yung ebidensya? Akala ko dati si Bonoan. Pero parang wala naman, tahimik naman si Bonoan. Oo nga eh. Bakit siya ginawang state witness? Anong kanyang Di ba dapat nga dyan sa kanya? Anong kanyang ibubulgar? Parang wala. Diba? Mm. At saka weekend na bukas eh. So, tingin mo may habol pa over the weekend? Oo, ganun ganyan. Oh. Hindi, PI lang yan eh. PI lang Hinihintay eh. ng mga tao yung ipafile sa korte. Oo, Para pero merong aarestuhin. ano ba kayo? Wala naman yan, it's just an investigation. Ano ba kayo? Para may optics sa Lunes. Kaya nga, half full ba yun o half empty? Again, sa mga hindi masyadong pamilyar sa mga patakaran ng batas, preliminary investigation is the finding of prima facie evidence and the reasonable certainty Conviction. of conviction. Of conviction. According to the new level Ombudsman. na sinet ng ombudsman kung ano yung acceptable. Pero bibilis o tatagal yan. NDOJ. Depende. Hmm. Sa iba mabilis, sa iba matagal. So, hindi natin alam. No? Pero definitely, hindi yan naaabot sa SONA. Oh, talaga hindi. Magpi-PI pa lang eh. Oo. Hindi, si Joel Pero ang Villanueva. pagkakaintindi ko nga, akala ko matagal na yung PI eh. Hindi, baka fact-finding ang ginagawa Diba? nila. Baka case build-up. Pero nagkuha na siya, nag-hold departure Fact-finding. order sa kanya eh. Tsaka nag-freeze ng accounts eh. Diba? Nag-finish yung account. But that's preventive. Kaya nga, dapat during the PI na yon. Anong basis nun? Fact-finding lang, meron ka ng hold order. Si Joel Villanueva, matagal na ang PI. Oh. May ano yun eh, Bok, eh. Meron yung steps within the ombudsman eh. There's the fact-finding investigation by the panel and then the preliminary investigation also by the ombudsman and then if at all, the filing of charges with the Sandigan Bayan. If at all, if it gets to that part for any case with the ombudsman. So, right now, basically what you're talking about right now is gumalaw sa loob lang ng ombudsman. Wala pang lumalabas. My question to you, Bok, is this eh. Everybody was expecting something, at least for year one. Eh, ito yung nangyari na nangyari in quotes, na parang hindi naman nangyari. Do you think that people will be mollified or will find that enough? Hindi. Patuloy na magagalit yung tao. Lalo na, iwe-weaponize yan ng mga Duterte. Sabi na nga ba eh. Diba? Sabihin nila, selective justice eh. Kami lang eh. Iwe-weaponize nila yan. Diba? At nag-announce din a week ago eh, si Ombudsman Boying Remulla na meron siyang ilalabas ng mga kaso. Iyan ba yun? No? Pero Bok, ito nami. But on the other hand, do people understand? The general public, do they understand when you say na ipi-PI na parang may gumalaw, pero baka hindi nila naintindihan ba kung gano'ng makikinlaw? Depende yan sa spin eh. Kaya nga eh. Oo, labanan niya ng spin eh. Oo. Kaya, Hindi, depende yan sa optics. ayan nga. Oh, yun nga eh. Kailangan may Optics makita nga. silang naaaresto. Yun nga. Kailangan may nakikita silang inaaresto at nakukulong. Which can only happen pag final mo sa court. Yun ang Yes. actually inaasahan ng mga tao kasi nagsabi si Boying Remulla last week, I think. Sabi niya, Last week. very soon magfa-file ng complaint. Okay, Very soon. Malay mo, yung very soon next week. Baka sa umaga bago magsona, pwede rin. Pwede rin, oo. Pwede rin. Hindi, pero usually kasi Pwede rin. kung kaka-file mo pala ng PI, it will take some time. Yeah. It will take some time. Kasi nga, it's another investigation. Oo. Di ba? You cannot do it overnight, obviously. Pero nga, what Hindi if... naman yan overnight. talaga, hindi overnight. Pero Ang pangako again, sa atin, nung Pasko pa eh. anong evidence ang gagamitin? Paano? Ayan ang problema. Alam natin yung ginamit kay Marcoleta. Alam natin yung ginamit kay Jinggoy. Self-contained. Alam natin yung, di ba, yung ginamit kay Mike Defensor, no, etc. Dito, ano? Anong ebidensya? Yung budget. ang gagamitin? Oo. Ha? Yung budget acrobatic sa budget. Pero Bok, that's not enough to... the acrobatics in the budget is not enough to prove plunder eh. Yan nga sinasabi, saka sabi niya, hindi naman daw siya yung directly in charge. Ang Si sasabihin Saldi nila, ko.
Tsaka sabihin nila, may presumption of regularity, etc. etc. Ganun. Kasi duman sa budget, napirmahan and all that. So may cover story kumbaga. It's a matter of proving where the Kaya nga money went. tinatanong ko, ano yung smoking gun? Meron ka bang Opulensya? Meron ka bang Brix Hernandez? Meron ka bang Yusek Bernardo? Engineer Alcantara? Na nagsabi ng ganito, ganito. Ayan. Yun yung baka meron, pero hindi natin nakikita pa. But Pero remember, sinabi nila may pinatulan sila na 8 dun sa 18. Oo. 8 of the 18 bagmen, Marines. kinuha nila yung yung testimony. Oo, yon lang daw yung medyo credible. At yun yung sila yung bagman na nagsasabi, nagdala kami ng mga maleta ng cash dito, specifically kay Speaker Romualdez, saka from Saldico, no? Oo. Yun yung tinuturo Pero hindi nila. ba sila- Baka yun, pwede. Hindi ba sila Army tainted dahil yung 18 na naglabas ng isang affidavit before, medyo tainted yung testimony eh. Di ba? So, Pero ombudsman na nagsabi na kinuha nila. Kanya nga. Pwede mo bang ihiwala yon doon sa kabuuan na merong affidavit? No? Parang hindi ko lang alam paano gagawin. Mag-issue yata ng separate affidavit yung 8. I'm not sure dahil medyo malabo nga yung Kasi labo yan ng provisional understanding natin with with provisional China. agreement. Oh. Na-deny na ng DFA, Nakita mo ba yung statement Provisional ng DFA? understanding. Sabi nila meron. Provisional understanding. Hindi It's not an agreement. Hindi agreement. Parang kanyan, parang sa high school yung MU. yung MU. Na MU, Oh, naranasan mo yun, Ami, yung MU sa high school? Hindi ko, Hindi ikaw kayo tatanungin ko, Ronald, anong tingin mo kasi? Hindi Si kayo Antonio Carpio, nag-issue na ng Hindi kayo magjowa, pero meron kayong understanding. Mukhang ikaw yung maraming karanasan yan, MU. Naalala ko Oo nga. lang high school. Mukhang ikaw yung maraming karanasan Hindi dyan, siya agreement, no, hindi formal, pero meron kayong understanding. walang kontratang black and white, Pwede nasa gray magdampi area. ang inyong mga daliri. Kaya nga, nasa Parang gray area. ganun, Parang gray zone tactics yan eh. Pwede ka magbigayan ng sandwich, di ba? Yung ganyan. Pero wala Pero pang... tatanungin kita nga, Ronald, dahil directly involved ka dun sa negotiation eh. Anong tingin mo dun sa Hindi ko alam preliminary understanding? Una, hindi ko alam kung anong difference ng preliminary agreement at preliminary understanding. Ikalawa, dapat yan, ang term of reference niyan is the arbitral award. No? Dapat yun ang kanyang basic na term of reference. Sa arbitral award, inawardan nga tayo na tayo ang merong soul power do sa ating EEZ, di ba? Subukan ko po himayin agreement versus understanding. Ang agreement, may kasunduan kayo. Ang understanding, nagkaintindihan lang kayo. MU. Pero maaaring hindi kayo nagkasundo. MU nga. Pwede ba yun? Ami, pwede ba yun? Hindi ko. Diksyonaryo na naman yan ng Bago na naman yan. ng Philippine English. Bagong Webster, bagong fourth read na Parang naman fourth read, no? Teka, ipasa natin ang guest natin. Nandiyan yung guest natin, naghihintay. Let's bring in our first guest Sige, for today. sige. Si former NBI Director Jimmy Santiago. Magandang hapon, Attorney Santiago, and thank you for joining us. Magandang hapon, attorney. Hi, attorney. Sir, Maririnig mo po kami. dinig niyo kami, sir? Nakamute po baka nakamute po Nakamute. kayo. Nakamute po ata ka. kayo. Yan. Yan. Okay ho. Ayan na, okay na. Yan. Good afternoon ho sa inyo, Naku, Ma'am long time Mami, no see. Hi. Sir Ed, Sir Ronald. Good afternoon po sa inyo at sa mga taga-subaybay natin. Attorney, kamusta ba kayo ngayon? Ano bang pinagkagawa nyo? Pinagkakaabalahan nyo? Pinagkakaabalahan nyo? Lagi ako sa bahay pero meron akong teaching load sa Universidad de Manila. Nagtuturo rin ho ako. You're now a teacher. Ano pong naturo nyo, if you don't mind? Criminal procedure. Uy, tama. Para hindi kalawangin yung utak. Tama. Sa mga di nakakalam, si Attorney Jimmy Santiago dating head ng SWAT. Tapos naging RTC judge at later on naging NBA director. Saka legend dyan. Si, The legendary, sa aming mga shooter. Sharpshooter. Sa aming mga shooter, legend dyan si Director Santiago. Oo, maraming na-resolve ang hostage crisis. Teka, tanong na tayo. Ikaw naman una. Sir, teka, the reason why we brought you in,
is because nga of ano I'm sure you know what we're going to ask you. Itong nung panahon ninyo sa NBI, doon po nangyari yung November Great 23, 2024 na broadcast ni VP Sara Duterte at kayo po ay nag-imbestiga. If I remember right, when we guested you before sa story ko, kayo po ay nag-imbestiga. We'd like to know po kung ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon, ano po yung mga findings at yun po, konting paghihimay po. Yes sir, noong pong November 23 nung lumabas yung Zoom meeting nga ni VP Sara, naging agad yun, tinatawag ko agad ang aking cybercrime unit. Tingnan nyo nga ito, totoo ba yan? Hindi ba yan AI? Si VP Sara ba yan talaga? So umaksyon agad ang aking cybercrime unit. At nag-check agad kami sa Facebook at yun, nakakuha kami ng certification na tunay na pangyayari yun. With that, nagkaroon na nga ng nagsalita agad, nagbigay agad ng kanyang panig si ES Bersamin during that time. Tapos si Secretary Boying Remulla, DOJ Secretary at that time, ay tinawagan agad ako, may nagte-trending na ganun nga. Tignan nyo yan. Di siyempre, opo sir, we're on it na. Ngayon, later, si Presidente mismo nagpalabas din ng kanyang komento. Pahayag, opo. Sinasabi niya hindi niya pa lalampasin yung mga ganyang pagtatangkang kriminal. Hindi niya pa palampasin yan. So with mga pronouncement ng ating mga pinuno, mga nasa itaas, ay talagang nag-proceed kami sa pag-iimbestiga. Kaya antimano, nung ma-check namin na authentic yung video at talagang si BP Sara ang nagsalita doon, ay nag-compose po ako ng investigating team. Puro kami mga abogado doon. Siguro mga 6 kami na abogado except doon sa technical assistance ng cyber na isinugpi na namin si Ma'am BP Sara para pumunta sa NBI at makapag-shed light dito. Pero po hindi siya nagpunta ata. Did she ignore? Did she waive that invitation? Ayun. Opo, yun pong unang subpina namin sa kanya, plus letter, sinabi namin na naintindihan namin na sinasabi niya lagi na mayroong threat din sa kanyang buhay. So, mandato po ng NBI na pagka may threat sa buhay ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at ng Chief Justice, antimano, kailangan motu proprio pumasok ang NBI at mag-imbestiga. So sinabi namin kay Ma'am BP Sara na Ma'am, imbestigahan natin lahat yan. Pinapapunta nga namin siya sa NBI pero hindi siya sumipot. Nagpadala siya ng abogado, kung hindi ako nagkakamali, Attorney Lim, at sinabi nga sa amin na hindi makakarating si BP Sara dahil busy siya sa pagpe-prepare doon sa merong investigation ng Congress. So, nireset ko yung investigation para mabigyan siya ng time at at the same time, sinabi ko, tinanong niya rin kung ano ba yung iimbestigahan namin sa kanya. Sinabi namin punto by punto. Pero yung pangalawang pagkakataon, hindi pa rin po siya sumipot. Attorney, paano naman yung sinasabi niya na Project Romanov na meron daw plot para ubusin ang kanyang pamilya? Yung ba ay napaabot sa inyo noon at naimbestigahan nyo rin? Alam nyo, nagsalita si BP Sara because of the question of si Princess Maui. Opo. Ang tunay na pangalan niya ay si Julius Melanio. Nagulat kami, bakit bigla na lang na sinabi niya na, Ma'am, yung merong operation na Romanov. Parang ang nangyari na may operation Romanov against BP Sara. But then, chinek namin yung Romanov na yan. At napag-alaman namin,
nagmula yan kay Baste. Mayor Baste eh. During the Mausug rally January. sa Davao, January 28, 2024. Opo. Nagsalita si Mayor Baste na meron lang akong gustong i-warn si presidente natin na bago siya matulog, remember the Romanov, Mussolini, and remember what happened to your family in 1986. So yung Romanov po ay nag-umpisang lumabas yan sa pananalita ni Mayor Baste. Kaya yung tanong ni Princess Maui, nagulat kami, bakit biglang na lang na kay BP Sara na yung Operation Romanov na yan? At we further investigate, yung Romanov pala, mga ruler yan sa Russia, and tapos nagkaroon ng gera doon in 2018, ay hinuli yung buong pamilya at pinatay yung buong pamilya. Pero ruler yun, at para si Nicholas II Opo. ay hindi na makabalik sa puwersa, hindi na makabalik sa pamumuno. Ganun po ang nangyari doon. The last monarchy. Opo. Ami. So, attorney, na-confirm nyo na authentic yung video at sinabi nyo na rin sa amin noon na talagang grave threat siya, whether conditional o naging threat siya. It's a threat. Opo. Pero apart from yes, the ma'am. threat, at that point, nag-imbestiga ba kayo kung totoo nga na merong plot to assassinate or plan to assassinate the President Marcos? Si President Marcos. Kasi ngayon na sinasabi sa amin ni Melvin Matibag, tunay daw yung hindi lang threat yun, kundi plano. Merong plano na i-assassinate. Opo, patuloy po kaming nag-iimbestiga during that time. Pinipilit namin makakuha ng information kung sino ba yung nakakausap. Kaya po, yung lahat ng identified na vloggers na present during that time, sinupi na po namin. At pinipilit namin malaman, baka sakaling present yung tao na kinausap ni BP Sara at the time, o baka kilala nila. Pero wala pong, lahat po sagot nila, wala naman daw po yung lalaki doon, yung kinausap ni BP Sara. Kaya tapos nga, iniimbitahan namin si BP Sara para makapagpaliwanag siya, baka nagagalit lang siya na out of nabibigla lang siya, kaya niya nasalita yun, pero hindi po siya nakipag-cooperate sa amin. So, attorney, hindi totoo yung sinasabi ng ibang sektor na hindi nyo inimbestigahan yung alleged Romanov plot laban sa mga Duterte. Hindi totoo yun. Inimbestigahan po namin at Yes. napag-alaman nga po namin na yung Romanov nag-originate yan sa salita ni Mayor Baste. At nagulat nga kami, bakit biglang itong si Maui ay ipinupukol na yun at as threat para kay BP Sara. At saka yung maaring itanong nyo, o nabanggit na pala yan ni Baste, bakit hindi nyo imbestigahan si Baste? Because at that time, hindi naman threat yung kay Baste. Warning, babala, na, Mr. President, alalahanin mo yung Romanov, alalahanin mo yung Mussolini, alalahanin mo yung nangyari sa inyong noong 1986 sa pamilya ninyo. So, wala lang, hindi naman threat yun. But then, yung magsalita si BP Sara na talagang ang hindi nga nila na pupuna yung salita ni BP Sara. Yung unang salita niya, huwag kang mag-alala ma'am, pag ako pinatay, ay, meron na akong nakausap para patayin si BBM, si Lisa, at si Speaker of the House. No joke. Tapos sinundan niya, pag ako namatay, huwag kang tumigil hanggat hindi sila napapatay. At sumagot yung lalaki, yung kausap niya, yes, ganon. So, yung pangalawang salita niya, which is the latest pronouncement, ay
pag namatay siya, hindi yung pinatay. So, napaka-dangerous. Kung knock on wood, atakihin siya o madisgrasya, whatever, namatay siya, abay, yung nautusan niya, kung sino man yun, ay i-execute yung kanilang plano. Ano naman ang tingin nyo, attorney, dito sa depensa nila na ito ay may context, yung threat na yan. Or At ito justification. ay conditional lang. Conditional. Oo. Hindi po ang ang threat po, maaring may condition o walang condition. Pagka nasabi mo na yung pananakot, yung mga words or utterances na ng crime against sa isang tao o sa kanyang pamilya o sa kanyang property, yan ho ay papasok sa grave threat. Attorney, if I may, para lang po klaro kasi people are also wondering kung if you've ever been able to identify or track down kung sino yung nakausap ni VP Sara. Kung meron man, meron ho ba talaga siyang nakausap at meron ho ba kayong kahit papano napagsuspetsyahan kung sino itong nakausap? Patuloy pong iniimbestigahan yan at as a matter of fact, nasabi na nga ni ngayong Director Melvin Matibag na meron na silang lead. Meron na silang lead at maaaring mailabas niya yan within 3 to 6 months. Pero nung panahon nyo, attorney, na-verify nyo ba na may kinausap nga? Although hindi nyo siya na-identify. At that point, nung kayo pa yung director, Pinipilit po namin ma-identify kung sino man yung nakausap niya, pero wala kaming zero ang information namin during that time. Pero alam niyo okay, naman kasi na, ngayon medyo Pero alam niyo naman, attorney, Medyo- na hindi kinakailangang malaman kung sino yung hinire para mabawasan yung pagiging grave threat nung grave threat. Hindi po. Makilala yun o hindi mapapalitan, hindi magbabago yung isinampa namin na grave threat at inciting to sedition. Pero sa criminal aspect, attorney, kung sakasakali ngang ma-verify na merong ganyang plot to kill the president, ibang klase na yan, ano? Hindi na siya just a grave threat. Grave threat pa rin ho. Grave threat pa rin ho. threat pa rin. Kasi pagka na-execute, hindi na threat yun. Hindi, Kundi kaya- yung kaso na nagawa. No? Yun na yung Ngayon, krimen, pananakot pa lang. Pananakot pa lang ho ang ginawa nila ni BP. Nandun pa lang ho tayo. Pero kung meron na talagang hinire, conspiracy na yan to assassinate the Oo president. nga eh. Maaari pong humantong doon. Hindi. May separate crime bang ganon? Na conspiracy to assassinate the president? Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Or conspiracy to commit murder? Unless ganun, may gawin, Unless may gawin. Magiging Unless may attempted gawin. murder or something, di ba? Ami. Yes, ma'am. Ang tawag yata doon, conditional conspiracy. Conditional conspiracy. Attorney, balikan ko lang po, I'll back up a bit po kasi we're talking about two separate investigations I suppose nung inyong panahon eh. Yung isa yung investigasyon doon sa umunay banta ni VP Sara kay Bongbong Marcos. Yung isa naman yung alleged na banta kay VP Sara yung Project Romanov. Doon po muna ako doon sa sinasabi ni VP Sara na may banta sa kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya. Maliban po dun sa paghahalungkat dun sa background ng Romanov family noong 1918, was there anything else that was done by the NBI to look into whether or not may katotohanan nga na merong panganib at pananakot sa pamilya? Yun nga po, yan ang very purpose kung bakit iniimbitahan sana namin si VP Sara para mabigyan niya lang kami ng starting point. Kung sino ba yung pinaghihinalaan niya, napapatay sa kanya, meron ba siyang pinaghihinalaang tao o grupo ng tao na papatay sa kanya. Hindi nga po siya nakipag-cooperate.
At ang tanong nga ng tao, bakit yung kay Presidente, inimbestigahan nyo agad? Kasi nga po, ito yung nagsalita, ito yung nag-threat, identified At very yung public. mga tinetreat niya, nandyan lahat ng information. So Opo. we continue with our investigation. Opo, opo. Sir, if you don't mind, let me also ask you, only if you don't mind, sa inyong pananaw ngayon, was there ever really a threat against the Vice President, itong Project Romanov? Is there anything really substantial dito sa allegation na may plot against her? Meron bang kahit hint of evidence? Alam nyo, pagka nandiyan ka talaga sa mataas na pwesto, President, Vice President, Speaker of the House, Senate President, Chief Justice, talagang prone ka sa mga threat, sa mga pagtatangka sa iyong buhay. Kaya nga yung mga tao na yan, meron tayong security na naka-assign sa kanila. Talagang binabantayan yan dahil sila ang mga matataas na tao sa ating lipunan. So kung meron man threat, talagang continuing yan hanggat nakapwesto ka dyan. Sorry. Yes, sir. Kasi isa sa mga reklamo niya, binawasan nga daw yung kanyang mga security group, malaki yung tinanggal, at I think nakakatanggap daw sila ng mga balita na balak siyang ipapatay. Although hindi niya sinabi kung sino. Ami, parang 400 pa rin natira na security. Nare-reklamo niya nga ho yun, pero ang narinig ko, more than 300 plus pa ang kanyang security ang natira. to the president. Marami po siyang security, hindi po siya tinanggalan ng security. Binawasan nga daw, marami daw binawas. Saka Opo. yung pinaka-trusted daw niyang close-in, inalis sa kanya. Yung pinaka-matagal na niyang mga close-in, yun daw yung tinanggal kasama. Hirap na, no? Yun po ang isa sa reklamo niya, pero merong reason ang pamunuan ng PNP at saka ng AFP kung bakit binawasan. Pero 300 plus, parang ang hirap mo pakainin yung 300 plus na security. Saan mo kaya papatulugin yun? Hindi, security group, parang security group yun. Oo. Kasama yung ano. Okay. Anything else, Bok? Ami, anything else? You wanna Okay ask si Judge? Teka, tanongin ko na rin, sir. Kasi total po, nag-judge po kayo dati sa RTC. you don't mind me asking. As a matter of procedure. Kasi po ito, medyo naguguluhan kami. Of course, the ombudsman is a separate body altogether. Pero kay Speaker Romualdez, nagsampa ng information for preliminary investigation ang ombudsman panel within the ombudsman to conduct a preliminary investigation on Speaker Romualdez or former Speaker Romualdez. Parang anong level 'yon? Malayo pa 'yun sa korte, no? Hindi pa 'yun sa korte. It is still within the investigation. Yes, ang isinampa ng Office of the Ombudsman ay complaint para magkaroon ng preliminary investigation doon sa mga accusation nila laban kay Speaker. Sa pag-conduct ng preliminary investigation, ang quantum of proof na re-require na ngayon ay prima facie evidence with certainty of guilt. Certainty of guilt. Noon dati, or conviction. probable cause lamang. Probable cause, isasampan na yung kaso. Kaya marami noon na cases na nadi-dismiss. Ngayon po, kailangan may certainty of guilt. Kaya po maingat na maingat ang ginagawa dyan. Tulad po ng yung pinag-imbestiga namin kay BP Sara, yun nga po, 7 kami na abogado na nag-aral. Tapos habang nag-case build up, meron kaming 3 prosecutor na nag-a-assist sa amin para makitang mabuti, meron kaming prima facie case against the BP. At may certainty of guilt. So, nung maaprubahan lahat yun, kumpleto ng aming ebidensya, isinampa namin at nag-conduct po ng preliminary investigation ang DOJ. So, talagang iba siya sa fact-finding. Kasi ang pagkakaintindi namin, akala namin iimbestigahan na tapos ipafile na sa korte.
Ngayon, Yung una magpe-preliminary pong- investigation pa lang. Yun una pong ginawa ng ombudsman ay case build up. Ayun nga po, fact finding. Finding. Pagka meron na sila kompleto, isasampan na nila yan for preliminary investigation. At mas matindi nga ho yun. Bibigyan na ng pagkakataon, ibig sabihin meron na silang prima facie evidence laban kay speaker. Kaya ngayon naman ho, preliminary investigation na, bibigyan ng pagkakataon yung inirereklamo na sumagot dun sa mga accusation ng Office of the Ombudsman. Pagka po yun, hindi maganda ang sagot niya, hindi na nakumbinsi ang investigator, ang preliminary investigation officer, isasampa po yun sa korte. At ang korte na pagsasampahan ay yung Sandigan Bayan. So it So, is still... tatawagin na si Speaker ng Ombudsman. Tatawagin na siya Papatawag na ngayon. po siya, papadala ng subpoena, ito yung mga inaakusa namin sa iyo, sagutin mo. Pagka hindi maganda ang sagot niya, hindi justifiable lang mga sagot niya, papanik po yun sa Sandigan Bayan. Pero sir, at this point po, malayo pa yan sa mga warrants. Lahat ng mga sapilin na yan is still Wala pa. voluntary. Kumbaga, hindi pa siya mandatory. Wala pa pong warrant. Ang warrant po ang mag-i-issue niyan kung sakaling sumampa ay Sandigan Sandigan Bayan. Bayan. Opo. Pero pwede na yung provisional hold order. Kahit Habang iniimbestigahan ng tao, meron kaming procedure ngayon na yun nga, hold order, no? Provisional. Ina-apply namin yan. Yung mga piskal, DOJ, Ombudsman, ia-apply yan sa korte. At ang korte ang mag-a-approve na hindi siya pwedeng lumabas habang may preliminary investigation. Okay. Attorney, bakit nagkaroon siya ng freeze order sa kanyang accounts? Ang tagal pa bago siya sinampahan dito sa preliminary investigation. Parang a year ago pa yun eh. Yung kanyang hold yun po ang procedure talaga. Pagka nag-request ng freeze order, aakto agad ang korte. At ayun, discretion po ng korte yan kung ipiprease agad o hindi. pero bakit ang aga? Long before yung PI. Dahil nga ang sinasabi nga, ang involved yung mga pera na nawala sa gobyerno, kaya pinapaprease agad. Kahit wala pa talagang kaso. Oo. Kahit wala pa nakasampang kaso, pwede na mag-freeze. Oo. During fact-finding, during Fact-finding. preliminary investigation, pwede na pong yung investigating authority like the ombudsman, like the fiscal, pwede na pong mag-move ng freeze order. Pero 60 days lang yun, ano? Pwede pong ma-extend. Ma-extend. Oo. Pwede po. 60, 60, 60. Ganon. Okay. Ah. So Okay. attorney, where we are right now, medyo malayo pa yung tatakbuhin. Medyo malayo pa. Siguro kung isang buwan, pinakamabilis. Talaga? Yung PI? Ganun po. Okay. There you go. Hindi, Okay. kung nag-fact-finding na kasi, di ba? Nag-fact-finding na kasi pagka binigyan ng subpoena si speaker, bibigyan siya ng 10 araw para mag-submit ng counter affidavit. Pagka nag-submit siya ng counter affidavit, titignan ng fact-finding panel kung meron pa silang idadagdag. Pag wala na, sasabihin nila submitted for resolution. Pagka naman may gustong idagdag, magpapile pa sila ng reply. Tapos, si speaker naman, magkakaroon ng pagkakataon magpasa ng rejoinder. Kaya lalong tatagal. Kaya Pero isang buwan. kung kumpleto na ang ebidensya, antimano yan, isasampan na agad yan pagkatapos ng counter affidavit. Kaya isang Okay. buwan kasi you give so many days to each side to respond. Mga 10 days lang ho. Usually 10 days lang. 10 working days ba yan? Yes ma'am. 2 weeks, bale. Mga ganyan. 2 weeks calendar.
10 calendar days, ma'am. 10 calendar days lang. 10 calendar Mabilis days pala. po yan. Oo. Nung 10 fiscal po calendar days. ako, ganon, 10 calendar days. Opo. Okay. Yan pala. Baka naman magkaroon na nga ng kaso sa korte before Christmas. 2026 pala yung Christmas. Before Christmas. Hindi 2025. Teka, Ami, July pa lang eh. Hindi, before Christmas. Yun ang pangako last year eh. 2026 pala Christmas. Kung maisasampayan, talagang before Christmas yan. Ayan na. Pero Kaya yung, before yung Christmas. malaking yung kung isasampay ko talaga, Ami. Oo nga. Nasa kung pa lang tayo. Hindi. Okay, meron pa po. Ami, ano pa? Okay na. Pakawalan natin si Okay na. Attorney. Maraming salamat po, Attorney Jimmy Santiago, dating NBI Director, dating RTC Judge, at dating Commander ng SWAT at Sharpshooter. Thank you po. Salamat, Attorney. Okay. Maraming Thank salamat you, po sa inyo. Judge. Attorney, pumuputok pa ba kayo? Paminsan-minsan na lang po. Ako kasi nirarayuman na yung trigger finger ko. Ayun na tayo. Nirarayuman na. Sige, pakawalan natin si Attorney. Wala na. Thank you, sir. Attorney. Thank you. Maraming salamat for joining us this afternoon. You're watching Storycon on One News. We will just take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us, aming pamintuan ng Philippine Star and Raul Llamas, ang ating pinuno ng mga political animals. Mga unggoy. Anyway, you get what I mean. So, yun nga, going back to Jimmy Santiago, former NBI Director, among other things, of course. Yung kay Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, nga, ang lumalabas doon, malayo pa talaga. Although it sounds like there was a huge movement, it's actually not a huge movement. It was more of an internal movement within the Ombudsman. Or it's more optics para sa Monday. Oh, there you go. Diba? Ami, it's more optics para sa Monday. Ako nga, nagulat ako na magpi-PI pa. Akala ko ipapile na sa korte. Kaya nga sabi ko, may hold departure order, merong freeze order. Asset freeze. Matagal na yun, ha? Matagal na yun. Ibig sabihin, Kaya nga. ang assumption ko, may nasampa. Kaya nga. Kaya na nga, akala ko nga, for formal, ipa-file na. Yon sa court. Para magkaroon na ng arrest. Yun naman hinihintay ng mga tao, yung arrest. Pero yun nga yung problema. Ano ba yung smoking gun? Ano ba yung high certainty of conviction? Ano ba yung ebidensya na nagsasabi ng high certainty of conviction? Hindi, sinabi naman ni di ba, ombudsman ni Boying Remulla medyo mahirap nga daw yung kasong yan. Especially kung ang tina-target mo is a non-bailable offense. Ang sinabi niya na, hindi ko matandaan, Ed, malversation ba o hindi plunder yung inaano Parang nila hindi nga noon plunder. So dito, plunder. Oh, na dito nakalagay. plunder. It's more on budgeting It's more on the budgeting Baka malversation or So- something? Hindi ba malversation? Hindi malversation Pero Kaya nga kung- nag-issue ng denial sila yung kampo ni Speaker na hindi niyo pwedeng i-ano sa akin yung offense na yan. Pero Kaya kung, ngayon bumalik tayo sa plunder. pero kung 8 Marines yung ginamit, hindi yun sa budget. Plunder. Hindi yun Hindi sa nga sa budget. budget. Oo. Oh, yeah. Oh. Yeah. Hindi sa budget. Graft yun, Not unless graft. they produce the budget. Oo. Oo nga. Although kung malilink mo dun sa budget na nanggaling sa pera natin yon, dahil galing kay Saldico, dapat, di ba, supposedly, mga bodyguard yun ni Saldico Kung maililink mo dun sa Appropriations Committee and et cetera, pwedeng public funds. Hindi natin alam Pero that's a stretch. Medyo mahirap nga daw. That's a stretch, no? Yung maleta, mahirap Kaya ewan ko kung ipapalo up pa yan nila sa Blue Ribbon, Dahil mukhang yung Blue Ribbon, papunta na kay Alan Peter Cayetano Oo, baka mauna pa yun Baka mauna medyo pa yun. pa yun dahil, hindi kasi may mga dokumento yon di ba? Oo. Sa Taguig yun Yun, Marami medyo pa. malakas yun. Saka si Ping Lacson nag-imbestiga nun Maraming evidence si Ping.
Hindi, kapag siya nagsabi, di ba? Kinorek pa nga yung figure niya eh. Hindi lang daw magkano? Hindi lang 2 doubling. billion, 2.3. Hindi doubling, 2.338 it's something quadrupling. billion. May dokumento siya eh. Kaya ganon. Mukhang tinutulungan siya ng estranged brother. Baka lang Suspect siya lang na Hindi, iba. sabi naman yun, di ba? Who was it who said that? Basta lumabas na sa balita yun. Si Lino Cayetano. Kaya medyo madali-dali yun. Nakakuha na eh. Saka medyo... Naka-lockjaw na si Ping eh. Hindi na bibitaw. Parang pitbull. Oo. Parang pitbull Hindi na. Pag nahawakan ka, hindi na hindi bibitaw. ako, Oo. hindi ako bibitaw. But, Bok, let me ask you guys, kayong dalawa, let me ask you guys this. How often do you hear of the Ombudsman filing for preliminary investigation within itself? Hindi, kaya nga nagtataka ako sa balitang yun eh. Ba't bigla may ganung press release, di ba? I know it's part of procedure. Sabi na ripe na yung case. We will be filing very soon. Ang pagkakaintindi ko from the Ombudsman to the Sandigan Bayan. Hindi ko alam na magpa-file ka within your own office. Kaya nagulat din ako ngayong araw. So, bigla naging very transparent sila at nag-announce sila ng ganung mga filing. Optics nga. Optics nga sa Monday. But does the optics work? Oo, ha? Does the optics work? Will it be effective? Hindi. Will it convince people? I doubt Hindi. it. Will it, I doubt it. Pero yan, it's a several optics eh. Una, yung upper middle income country tayo. Yan yung unang optics. No? Ikalawa, yung Marcoleta, Jinggoy, plus itong PI. So, para sabihin na meron namang output. May mga senador. Ikatlo, sa economy, yung ayuda. I-scale up nila yung ayuda. Wala ka namang gagawin talagang substantial sa economy. So, escalate mo yung dole out. Diba? Problema mo, ang liit ng fiscal space. No? Gano'n mo masusustain yan? No? Kaya, tapos ikaapat, yung sinasabing may pasabog. Hindi ko alam kung ano yung pasabog na yun. Oo nga eh. Wala idea? May pasabog daw. Akala ko itong PI na hindi PI. Hindi ako. Oo. Akala ko yan. Sabi ng Malacanang, yung SONA daw, he will report on, quote-unquote, a lot of accomplishments. Well, upper middle income nga. Yun nga, upper middle income. A lot of accomplishments. Hindi. In education, affordable healthcare, public works transparency, food security. Alam mo, the executive never runs out of numbers to spout during SONA. Parati naman Si Ed Linggaw po yan. Si Ed Linggaw. Parati naman nag-i-increase. Lahat naman yung nag-i-increase eh. That's what the budget is for. You build more classrooms. You build more roads. All they have to say is we built so many more kilometers Pero of roads. usually kasi karamihan dyan, more of the same. Pero, halimbawa, 2 SONAs ago, yung POGOS, yung total ban. A SONA ago, yung mahiya ka naman. Parang ngayon, ano yun? Ano yung... Hindi nahiya. Oo. Yun ang problema niya ngayon. Yan lang sasabihin ng lahat ng tao eh. Last year, sinabi mo, mahiya ka naman. Ngayong taon, ay hindi nahiya. What is... Yun ang tatanungin ng lahat ng tao ngayon. So he has to report on it. Kumusta na po yung ating mahiya campaign? Ano yung kanyang defining message? Yung, kumaga, kay Pinoy, no tuwangwang. Si GMA, bangkang papel. Tapos si ERAP, walang kaibigan, walang kamag-anak. Ay, mga ganun ba? Kaya maraming kainuman. So ano ngayon? Ano ngayon yan? No? Maganda sana yung mahiya naman kayo kung nahiya eh. Oo nga. Paano mahihiya Kaso yung nga, mga... hindi nahiya. Paano mahihiya yung mga talaga namang likas na walang hiya? Merong isang problema, Ronald, kung ikaw ang tatanungin niyang yung mga damage control. Papupuntahin mo ba sa SONA si Speaker Romualdez? No nga, that's a good question. Kasi Well, pag nakita siya, well, wala natanggal lahat siyang mga sinasabi niya ng ombudsman eh. Well, kung ako si Speaker, pipilitin kong pumunta. Para hindi Oo ako, nga. para hindi Kung ako ako siya. magmukhang guilty. No? Yeah. Parang do your worst. Kung ako siya. Kung ako naman yung Malacanang,
kakausapin ko na siya, huwag ka na pumunta. No? Oo. Anong call in sick? So it depends kung sino yung mamamayani. Diyan sa... Oo. Kasi siya talaga pinagtutuunan kahit sa mga senator judges natin. Diba? Kahit sila Marcoleta, yung mga nakakulong. Bakit kami lang nakakulong dito? Yun ang tinatanong nila eh. What about TSIM? But can you imagine the possible spin on Monday? The president takes the podium and says, we have filed complaints for plunder against so many people, including the speaker, Kaso nandun sa harap niya nakaupo. Pero parang kung pa lang to eh. the former speaker. Nasa level pa lang to ng case build-up at saka PI. Oo nga eh. Hindi niya pwede sabihin yun eh. Technically kasi, they have filed the complaint for preliminary investigation. Technically, they have. Hindi mo pwedeng ano yun eh. Inimbestigahan pa lang eh. I think that's what they did eh. What they filed was a complaint We for filed a preliminary complaint. investigation. Iba pa yung complaint for charges. Iba pa yung charges with the ombudsman. Yes. Ito yung complaint for a preliminary investigation. Yes. Kaya nga hindi pwedeng sabihin na nag-file kami ng charge for plunder. But they can say, Kaya nga. we filed a complaint. Oo. Kaso, That's what I mean. pagpan ng camera, pag sabi niya noon, papan yung camera dun sa harap sa front row, nandun si former speaker. Yun ang tinatanong ko nga. Di ba we're talking about optics? Pag sinabi mo pinailan namin ng complaint, biglang ganun yung mga camera. Wag na yung RTBM, yung private company. Biglang titingnan yung ano, yung reaction. Di ba? Pwede namang Kaya mag-call in sick. Hindi, yung Philippine Star lang, ang headline niyan, yung mukha ni speaker. Di ba? Oo. May reaction shot kagad yan. Siyempre, TV5. TV5, kukunan din yun eh. Kapag binanggit yung pangalan, May tahan reaction natin mo. shot. Nandun ba siya Nakabang sa reaction shot eh. audience? Diba? Ganun naman yun eh. Pag binanggit yung pangalan, nandun ba sa audience, nakatutok yan Tapos, lahat. pumapalakpak ba? Tapos pagpasok at saka yun, paglabas, i-interviewin yun. Pagkakaguluhan yun Pagpasok na pagpasok pa lang niya, kukunan na siya eh. Pagkakaguluhan yun, no? Ano bang masasabi nyo rito? Ganyan. Yeah. So what do you think? Will the speaker be there tomorrow? On Monday? Tingin The ko, former speaker, I mean? tingin ko mas malaki yung probability na wala. Oo nga eh. Sabi nga, Bok, baka mag-call in sick eh. Mas malaki yung probability na wala. Although, kung ako nga yung speaker, pupunta ako. To show that I have nothing to hide. Nothing to fear. But if you nothing go to there, hide. are you not inviting the thunder and the lightning? Pero parang, na eh, beyond na ron eh. Parang, parang baka iniisip niya, talagang they're out to get me. So might as well bring the, Oo nga. I will just play it Oo nga, alone. di ba sabi niya? might as well bring the, Di ba yung threat niya, I am not going down bring the rain. alone. Di ba yung sinabi niya, I am Yeah, not yeah, yeah. going I down remember that. alone, I will not May be video a message siya. scapegoat. I will not be a scapegoat, sinabi niya. I will not be a fall guy. Parang yun din Yan ang ang sinabi niya eh. Parang yun din ang sinabi ni Bersamin eh. Wala pa nga pinapile ngayon kay Bersamin ha. Di ba? Kaya nga. Either si Adrian or the grandfather. Parehong wala pa. Isa pa rin yan sa binabanggit actually nung kabila. Bakit kami lang? What about them? Yun ang isang tinatanong ng mga, I'm sure yan yung mga dalawang grupo yung magrarally sa Lunes, hindi ba? Umaasa tayo eh. Yan yung sentimento ng kabila. Bakit sila lang? Hindi mo pa nga alam kung magrarally din yung iglesia dahil anniversary nila. yun. Anniversary. Oo. Hindi naman nagrarally sila pag anniversary, they celebrate. They celebrate Typical, yun yung usual, hindi ko alam ngayon. Punuan ko niya. Paano? Kanya, Commonwealth yan eh. Doon ang celebration ganun nila eh. naman sila. Di ba? Celebration yon, celebration. Ang Saka tanong- remember, nung inaresto naman si Senator Marcoleta, hindi na sila nagano eh. Medyo malakas yung backlash dun sa pagbara nila ng EDSA kasi siguro. Siguro lang Well, either that or may napagkasunduan. Siguro, oo. Hindi naman sila bumabangga actually sa Malacanang. In fact, yung mga dati nilang statements, ang hiningi lang naman nila transparency, di ba, na nag-rally sila. Yun lang naman ang hiningi nila. Transparency, accountability, ganun-ganun. Nag-open lang sila doon kay Marcoleta, pero umurong din sila later. Pinabayaan na nila. Kaya titignan natin.
Wala pa ako natatanda ang nag-rally sila during Actually, their hindi anniversary. naman actually umurong, Ami eh. Hindi lang na-produce yung target na dami. Hindi, pero kung inutusan nila yung mga membro nila, ang lit-lit na liwasang Bonifacio eh. Oo, You can shut down that area. marami kasing naharang sa SLEX at NLEX eh. Marami naharang eh. Kaya Yun. Hinarangan ba? kaya nag-massive traffic sa NLEX. Hinarangan ba? Tapos alam ko kinukuha na ng lisensya eh dahil hindi nila linya yun eh. Yung mga bus tsaka yung mga Yung van. mga yung mga bus companies. Oo. Yan. Kaya may So, ginawa ewan ko, rin tingnan natin. may ginawa rin na yung gobyerno para hindi lumobo. Saka wala pa yata si BBM noon, di ba? Nasa Canada. He was abroad. Nasa Canada. Oo, nasa Canada. So, ang nagdesisyon doon si Estrella. Si Conrado Estrella. Kayo naman, meron naman cellphone, ano? Kaya nga sabi ko doon nung araw na yan, sabi ko kay Ces Lelon, parehas lang kami ni Marcoleta ng AH eh. Hindi naman ganun karami Ano ang yun? magrarally. AH. Huwag mo na sabihin. Ano AH? Huwag mo na sabihin. Hindi naman ganun karami ang magrarally para sa isang AH. Huwag mo na sabihin. Oo, di ba? Alam mo na. Baka tayo ma-sensor dito. Di ba? Di ba Ami, mga AH kami? Sino ba? Ewan, hindi ko alam yon. Parang hindi kami magandang rallying point eh. Kailangan, sabi ko, kailangan ng bagong brand ambassador. Brand ambassador ng INC. Oo. At least habang nasa detention yung kanyang yung kanilang senador. Pag si Manny Mogato ang makulong, yun, marami magrarally para doon. Okay. Well, teka, habol ko ito, Boka, may statement ng tagapagsalta ni dating Speaker Martin Romualdez. Tulad po ng sabi na namin noon pa man, handa si late Congressman Ferdinand Martin Romualdez na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala kami na kung magkakaroon ng patas na laban at patas na paghuhusga batay sa ebidensya, mapapatunayan ni Rep. Romualdez ang kanyang panig. Hinihiling lamang namin sa publiko na hayaang manaig ang proseso at ebidensya ang magpasya. End of statement. So, yun ang kanilang panig. Ang problema dyan, kung plunder yung isasampa sa kanyang kaso, pag akyat niyan sa Sandigan Bayan, arestado kagad. Oo. Oo. And suspension. Yan ang iniintay. Yan ang iniintay. Ano, hindi Meron naman- bang aresto before Christmas? Wala namang Yeah. wala namang hearing sa PI eh, di ba? Wala namang hearing yan eh. Wala. Internal yan nila eh. No, ang hearing sa Sandigan Bayan, pero nakakulong ka na ron. Okay. Anuhan lang yan ng affidavit and counter affidavit. And then we have, of course, other stories today. Maliban dito sa isyong ito, peso hits a historic low, 61.847 today. So, you're always part of history, Mr. Llamas. Tapos initial lang yan. Oo nga, ano ba yan? Initial lang yan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Mm. Which means tatamaan. Next week, tataas na naman. Oh. Ang gasolina, magkano? 7 pesos at ang diesel ata ay 6 or thereabouts. Oo. Dahil 30% surge in oil prices. And then, tapos dagdag mo na dyan yung additional 12.5% tariff na i-impose ni Trump on 60 countries, including the ano ba yun? Philippines, for failure to address daw labor the issue daw. of forced labor. Child labor, child labor. child labor yan. Hindi ko maintindihan yun eh. Ano kaya yung, hindi ba dinispute na yan ng natin, ng mga official natin, na ano ba yung paki-specify nga kung saan daw yung may child labor sa export industries natin, ha? They're talking about export. Kaya hindi ko malaman exactly kung saan yung, although hindi lang naman tayo ang alam mo naman US eh. Although malay mo, 60 countries. minsan kasi sa agriculture sector, marami ring mga batang tatrabaho, lalo ng mga families. And, Ganyan naman dito kasi sa atin eh. and we export a lot of agriculture products eh. Like for example, sa negosyo, makakita ka mga bata nagbubuhat ng yung mga cane choppings, yung niloload sa sa truck. Pero yun nga, a lot of times those are family those are family Yeah.
Hindi companies eh. Those are done by families, by full families. Oo, hindi siya yung kumpanya na ano. Saka yung iba, yung mga magsasaka, talagang ganyan eh. Kasama nila yung mga bata sa farms dahil wala naman sila mga yaya. Talagang kasama yung mga anak wherever they go. Dahil walang mag-aalaga doon sa mga bata. And the other story for today is China is using water cannons again on Again. Philippine Baho ships de Masinloc. at Baho de Masinloc. Pero yun nga, inuulit ko, Baho de Masinloc kasi naglagay sila ng 30-kilometer buffer zone na hindi na talaga tayo pwedeng pumasok. No, yun yung ating tinetest, yun yung ating kine-question. Kung maalala nyo, dyan nangyari yung aksidente between Banggaan. a Chinese Coast Guard vessel Kiskisan. and a People's Liberation Army Navy vessel. Dahil nakalusot yung isang maliit na Coast Guard vessel natin hanggang dun sa 10 kilometers buffer zone. Kaya nagpanik, nagkagulo, hinabol siya. Mabilis, maliit lang. Ayun, bunggo at may casualties. No? Yung Chinese Coast Guard yata. Pero, ibig sabihin nun, talagang hindi kayo makakapasok dito. But we're probing. Oo. Tsaka may mga mangingisda kasi ron na kailangan dalhan ng gasolina at tsaka iba pang supplies. Yung naiiwan sa laot for several weeks, 2-3 weeks. Okay? Covered kaya yan ng provisional understanding. Hindi, ayungin yun eh. Ayungin lang Second yun. Thomas Shoal yun. Sabi ni Justice Carpio, yun daw provisional understanding, dumber than dumb. Sabi niya. Bok, Yan ang statement niya. Bok, our second guest is already here. Let's bring him in. We bring in former IBP President Atty. Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Atty. Cayosa, and welcome back to Storycon. Good afternoon. Hi, Magandang Attorney. hapon sa ating kababayan. Thank you for joining us. Hello. Yes, sir. Can you hear, sir? Gandang hapon, attorney. Long time no hear. Oo nga. Can you hear, sir? I can hear you. Yes, sir. Okay. So, Ayan. Okay na. We're bringing you in kasi there were some questions earlier from the group as to ano ibig sabihin itong ginawa ng ombudsman. We understand kasi sa kaso ni Martin Romualdez, ni former speaker, nag-file daw ng complaint for preliminary investigation ang ombudsman panel. And we tried to find out kung saan sila nag-file. Apparently, within the ombudsman din. So, medyo nagulungan kami dun. Maybe you can walk us through how it really works. Well, yung preliminary investigation, trabaho naman yan ng ombudsman. Yung pagka-file ng kaso dun sa Sandigan Bayan. So kung ang sinasabi nila, the panel of investigators filed recommendation sa sariling opisina nila to conduct a preliminary investigation, wala pang kaso, wala pang warrant of arrest yan. Opo. Because it is only the court that can issue a warrant of arrest. Yes. Sir, I think the real question that we want to ask is, may nangyari ba talaga? Gumalaw ba talaga yung kaso? Or it was just an announcement? But it's in the same agency pa rin. So siguro yung fact-finding nila ay nakakalap ng ebidensya o sapat na ebidensya at sa tingin nila, there is a reasonable certainty of conviction. Kaya nag-file sila ng recommendation na subject to preliminary investigation so that the accused or the respondents will be given a chance to give the side. After that, evaluate ng ombudsman at magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So it is only when they go to the Sandigan Bayan that gumalaw talaga yung kaso. Several months ago, attorney, nagkaroon na ng precautionary hold departure order at saka freeze accounts galing sa AMLAC, accounts ni Speaker Martin Romualdez. So since then ay ito yung nangyari, yung pag-file pa lang ng PI since several months ago na nagkaroon ng hold departure order at saka ng freeze ng bank accounts. Well, it's also medyo matagal-tagal na nga and I understand yung
worriness and concern ng marami na bakit ang tagal. Sapagkat ang issue ng flood control scheme, no, yung scandal na yan, ay hindi naman bago. So, but we are also expecting that with the recommendation that Secretary Bonoan be dropped from the as an accused and become a state witness, mabilis-bilis na sana. Wala na sanang rason na tumagal pa because he would be the best person who can testify because sakop niya ang buong DPWH. Siya rin ang nag-recommenda ng budget. Alam niya dapat kung anong ginawa sa budget, kung may insertion. So, yun ang nagkakatakaan natin na bakit hanggang ngayon wala pa. Siguro maingat sila because itong mga kasuhan nila, super yaman, kung totoo yung ninakaw nila, they can afford the best lawyers. So, I suppose they would want to make sure na walang butas yung kasong ipa-file nila. Pero may indications ba, attorney, ng bagong ebidensya? Dahil a year ago, at saka several months ago, parang ang sinasabi ng office ni Speaker Martin Romualdez, wala namang matibay na ebidensya. Mismo daw yung, ano ba yun? Yung independent investigation Yung ICI. Oo, nakalimutan ko lang ang pangalan. Independent Infrastructure. Commission. Infrastructure For something. infrastructure. No? Independent Commission for Infrastructure. Parang nawala na sa kasaysayan, nakalimutan na lahat. Independent Mismo yun, ang Commission for sinasabi, Infrastructure. wala naman daw sinasabing smoking gun, wala naman daw ebidensya, wala naman si Gutesa. Tapos lately, itong mga Marines, parang na-taint yung kanilang evidence, yung kanilang affidavit. Tapos wala naman si Saldico rito. So may firewall. So may indications ba na merong strong evidence, smoking gun, para i-warrant yung high certainty of conviction? What happened in between? Parang wala naman lumalabas eh. Well, I suppose there should be enough documentary evidence. Kasi yung budget, nakasulat naman yan. Di ba? Yung mga kontrata, nakasulat naman. Yung bids and awards, nakasulat lahat yan. So siguro, ang inaasahan natin, pag maging testigo itong si Secretary Bonoan, mapagtahi-tahi niya lahat yan eh. Kasi everything goes to him. Pero bakit hanggang ngayon, wala pang dramatic change dun sa pacing. So, hindi natin alam. Magandang tanungin si Ombudsman Boying Remulla, ano pa ba ang problema? Kasi documentary evidence, hawak na nilang lahat. Nasa kanila naman yung mga computer files. So, ano pa ba ang kinakailangan? Di ba? Yung mga cheque, wala namang nagbabayad sa mga contractor ng cash. Puro cheque. So, there is always a paper trail. There is always a document. Yung testamentary evidence, yung testimonial evidence, yun ang mas kulang siguro. But now, with no less than Secretary Bonoan as a witness, hindi na sana masyadong mahirap yan. Oh, pero yung mga nakaraan kasing nakasuhan, attorney, ang smoking gun nila, yung mga nagbigay talaga ng kickbacks. Sila Opulencia, sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, parang sila mismo nagbigay sila ng daan-daang milyon or even billions, no, kay Yusek Bernardo. Dito meron bang ganon? Paano ang sinasabi kasi ng office ni Speaker Martin Romualdez, may presumption of regularity yung budget process, no? Buong Kongreso ang nagdesisyon yan. At kung sakali si Saldico na head ng appropriations, yung may malaking responsibility. So, parang yun yung isang kulang, yung katulad nung smoking gun testimony ng mga witnesses mismo tungkol sa kickbacks. Well, yung presumption of regularity, that's a settled principle of law. And that is why we need the testimony of somebody like Secretary Bonoan. Kasi hindi naman siguro may insert yan. The guy should know. He knows everything. Yung, kung alam nga nung mga district engineer, nung USEC niya, yung regional, mas alam niya ang buong kabuuan. Kasi wala namang gumagalaw talaga diyan na ganyan kalalaki na hindi alam ng secretary. So, magandang musisahin, ano ba yung testimony nitong Secretary Bonoan that will merit him to be discharged as an accused? Kasi we have to understand, kasama siya sa mga akusado.
Attorney. ang grabe, ang seryoso ang kaso yung sa kanya. So, dapat yung kapalit nun, talagang bombshell sana. But up to now, wala pa tayong naririnig. Parang attorney, hindi kaya mas madali kung money laundering ang habulin na kaso sa kanya? Pwedeng, Kasi yan sa gano'n, sabi nga ni Ronald, may firewall siya eh. Si Saldico who is not here eh. In fact, yun ang tinuturo ng kampo ni Speaker Romualdez. Sabi niya, unang-una, hindi naman daw siya namili niyang Committee on Appropriations Chief. Ine-elect daw yan ng House. At pangalawa, dahil nga yun ang Committee of Appropriations Chair, hindi naman daw siya directly involved yan sa mga ganyan na budgeting kung may anomalya. Pero kung sakasakali, kung money laundering, asset niya yan, personal asset, di ba mas madali kung yun na lang ang habulin muna? Well, that is correct, no? Mas madali yung money laundering or kaya yung unexplained wealth. Ang problema natin kasi, yung pamilya ni Speaker Romualdez, talagang mayaman na. Ang dami nilang korporasyon even before he became a speaker. So, baka mahirap sa daming lang korporasyon and they control, hindi pipicturing korporasyon to, worth billions, baka doon pwede nilang i-explain away. So, I think, but if you remember correctly, may mga iba doon sa 18 Marines daw, ang nagsasabing nagdala din sila. So, ano bang nangyari doon? Kalokohan ba lahat yun? O mayroong katotohanan at mayroong nahaluan ng kalokohan? Hindi, salain nilang mabuti yun. Kasi kung yun ang hinahanap, you can start with those Marines. Kung merong iba sa kanila nag-start ng totoo, naging polluted lang kasi nahaluan ng ibang hindi totoo. So, we understand, we were informed in mga press statements na ini-interview na ng ombudsman at ng gobyerno itong mga 18 Marines. So, ano na bang nangyari? Yeah. Should we not also know kung anong nangyari sa mga ito? Tinanggap daw ng ombudsman yung pinatulan daw nila yung sa walo of the Marines. Yun lang daw ang na-determine nila na medyo pwedeng gamitin sa kanilang pag-fact-finding fact-finding. Ewan ko kung masasama dito sa preliminary investigation. So, yun yung Maleta Boys, yun yung nagbigay. Yeah. Siguro, the fact that recommend na mag-preliminary investigation, medyo mas matibay na siguro ang ebidensya sapagkat ang difference lang ho nung fact-finding at ng preliminary investigation, yung preliminary investigation kasi, pasasagutin na yung mga respondents, yung mga suspects. So, part of due process yan. But I suppose, the prosecutors, ang i-present nila yung resulta ng fact-finding. Kaya siguro sinabi nila, nag-level up ng konti. That's correct, but it is still within the office ng ombudsman. Wala pang lumabas sa Sandigan Bayan. Because ang importante dito yung pag-file sa Sandigan Bayan, a separate branch of government, the judiciary, para ma-evaluate din ng Sandigan Bayan is there probable cause to issue a warrant of arrest. Yun ang hinihintay. Yun ang pangako. Hindi yung kakasuhan. Papakulong kami. Yun sana ang magandang pabanggit sa SONA. Pero kung accurate yung public report ngayon, kung wala pang umabot na Sandigan Bayan. Presuming, attorney, na yung gagamitin na evidence ay yung 8 bodyguards or soldiers or marines out of the 18. Presuming, dahil wala naman tayong ibang naririnig na indicative evidence. Hindi ba tatamaan yan doon sa falsus in uno, falsus in omnibus? Dahil yung kanilang testimony, bahagi ng 18, ay parang na-weaken na-taint dahil may dagdag bawas, may mga vulnerabilities. Hindi ba medyo hihina yon? Kung yan yung gagamitin nila na main evidence. But maaari, the accused or the defense can exploit that. No? But hindi naman automatic na kung may pagkukulang o kaya may pagbabaliktad o kaya may mga detalyeng na-omit o naidagdag yung mga witness sa unang mga testimonya or affidavit nila. Hindi naman ibig sabihin baliwala na o wala nang totally ang kanilang testimonya.
Oo. Ang pinakamahalaga dyan, ano ba yung affidavit na isa-file nila? So, na susuporta nila dun sa kasong isa-file sa ombudsman. So, irrelevant muna yung mga naunang affidavit. It is now for the defense to bring that out during yung kanilang as evidence or cross-examination. Pero, ang titignan, ang i-evaluate ng Sandigan Bayan ay yung kung anong i-attach nila. So, I suppose, kung walo dyan ay matino ang kanila. Yun ang gagamitin nila, susuportahan ng at yun ang isa-file nila. Yung hindi ho automatic na kaagad baliwala. It for the court to decide. Kasi magtatanong din ipapa-explain ng hukom o ng mga abogado dun sa mga witnesses bakit magkaiba ngayon. So they can correct themselves after. It depends on their credibility. I suppose, para matakas yung kaso, hindi lang naman yung testimony. Hindi kung ghost project o kaya mga overspace project, walang bidding, mga ganun ba? So, kung naman yung kaso, yung biglang nagbigay sila ng malameta na dapat na pinag-uusapan, ang anomalya, yung mga nadoble ang mga bayad, yung mga hindi tapos, o kaya yung binayaran na wala naman pala, o dalawang budget, o tatlong budget, paulit-ulit, lahat o nasa papel. So, hindi sana mahirap dito. Okay. Okay. Attorney, can you hear us? Break up siya. Yeah, you're breaking up in the last part eh. Can you hear, sir? Hello? Yes, sir. Yeah, I can hear you. I'm tempted to ask you one more thing eh. Kaso medyo choppy tayo. So, let me try it anyway. nagbe-break up Just in case bumuti ang ating signal. Pero iba naman na topic ito. I was wondering how you reacted, if you did react, when you heard Senator Judge Robin Padilla say na sana yung prosecution ay hindi one-sided. I asked that kasi a day later, sabi niya ang konteksto doon ng kanyang sinasabi na dapat hindi one-sided ang prosecution ay dahil daw justice should be neutral and the prosecution's job daw is not to win a case but to ferret out the truth. And the defense's job is to defend human rights. What do you think po? Parang nakikita ko si attorney nakangiti. Narinig ko yung tawa niya. Well, mas maganda Narinig siguro ko, na narinig yun. Mas ma-appreciate pa natin. Sabi niya, nagkamali siya, hindi niya alam yung plan. Because any lawyer would know that when you're for the prosecution, your job is to prosecute. If you're one-sided ka talaga, if you're with the defense, yun ang trabaho mo. So, itong mga justice, ganyan, palusot na lang niya. Mas maganda pa sabihin pasensya na kayo, hindi ko ba siya naintindihan. So, itong aking ibig sabihin. But it should teach them a lesson. Whether you are Senator Robin Padilla or any other senator, before you open your mouth, maganda ko na pag-aralan nila para hindi sila masyadong mapahiya o kaya mapunan ng taong bayan. Di ba, attorney, ang dapat hindi one-sided, yung senator judge? Yan, judge. Correct. Yun ang tumpak. Yan, Dapat judge. sila nasa gitna lang. Yun. Pretty obvious na kahit napupo na sila, kahit pinagsasabihin sila ng presiding officer, patuloy pa rin. So, nakakalungkot yung ganito because it tarnishes the credibility and integrity of the whole process and the whole Senate. Sana naman, the other senators and the presiding senator should take better control of the proceeding kasi napakahalaga na credible yung process regardless of the result or the decision. Ang pinakamasama kasi kung pagtatawanan yung Senado. Okay pa nga magalit eh. Pero yung pagtatawanan kayo, talaga mawawasak yung institusyon. Okay. Well, Okay. this impeachment Okay. process is supposed to be Ayan, tumawa siya. Tumawa siya uli. themselves. Okay. We'd like to say maraming salamat kay former IBP President Attorney Domingo Cayosa. Sir, thank you po for Salamat. joining us this afternoon. Thank you, Salamat, attorney. attorney. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Good afternoon sa lahat. Ikaw kasi, Ronald, ikaw kasi one-sided Oo ka nga. eh. Oo nga.
Pinapatawa mo pa. Hindi ako one-sided, sutil lang. Oo. Sorry, I had to put that in. I also want to see Si Ed kasi yung nagtanong off topic Hindi, alam mo yung pinagbulan nun, medyo tama yung context niya, Ed. Medyo yung umpisa nun, tama eh. He was talking about the, yung sinungaling. testimony nung perjured, Sabay sinungaling kapag ni mabago-bago. Cayosa, Cayosa, ni Las Cañas Doon ang galing yun Tama na sana kaya lang kumambyo pa Pero, Bok, mali rin ang kanyang premise. Ang dami niyang premise na mali doon sa kanyang tanong Ang premise niya kasi, bakit pinapayagan magtestigo ang isang may kaso ng perjury samantalang pag senator judge na may Ayun na kaso na pinagbabawal ng ombudsman. Ng ombudsman. Parang, Mali Hindi, ang kaya several- pero at several least medyo points, tama yung hugot niya. parang Medyo malapit-lapit ng konti, hindi ba? Parang- Kaysa nung lumihis. Nung nagdagdag ng statement, lalong lumihis Una, parang non sequitur, no? Ikalawa, yung kay Las Cañas kasi, siyempre, kaya nga siya kinuwang credible witness dahil kasama siya dati dun sa grupo. Dati siyang Yan na nga. defender ng grupo. The nature of whistleblowing. Kaya nga siya whistleblower Teka, uti na tayo. That's ikaw yung nagtanong Okay. Mea culpa, mea maxima culpa. In secula seculorum. Sige. Okay ba? Falsus in uno? Falsus in omnibus. Oo, tama na. Mako, warang to kandiwas. Okay. Kaya ako, attorney falsus Okay, thank you for joining Storicon today. Aming pamintuan ang bossing ng Philippine Star and Ronald Llamas ang bossing ng mga political pundit. See you again on Monday on Sona Day for Storicon. We are on early on Monday. That's 3 p.m. for a special coverage on the 5th State of the Nation address of President Bongbong Marcos. Get the latest developments, expert analysis. Is that Ronald Llamas for you? And real-time reports on the Sona from all Kapatid channels. So, see you on July 27. I'm Ed Lingao, Kapatid. We are One News. Your side, not one side, all the time. One side. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.